Magandang araw po sa ating lahat at sa muli tayo ay nandito upang mag-aral ng salita ng Diyos. Sisimulan po natin ito sa isang panalangin. Manalangin po tayo. Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming pong salamat sa panahon na pinagkaloob mo sa amin upang sa muli kami ay mag-aral ng iyong salita. Tulungan niyo po kami, gabayan niyo po kami, dalhin niyo po ang inyong mensahe sa aming mga puso at tulungan niyo po ako, Lord, sa aking tuturo. All these things we pray in Jesus' name. Amen. Babasahin ko po sa inyo ang Luke chapter 22 verses 54 to 62. Ang sabi rito, "Then took he him and led him and brought him into the high priest's house, and Peter followed afar off. And when they had kindled a fire in the midst of the hall, and were set down together, Peter sat down among them. But a certain maid beheld him as he sat by the fire, and earnestly looked upon him, and said, This man was also with him. And he denied him, saying, Woman, I know him not. And after a little while another saw him, and said, Thou art also of them. And Peter said, Man, I am not. And about the space of 1 hour, after another confidently affirmed, saying, Of a truth, this fellow was also with him, for he is a Galilean. And Peter said, Man, I know not what thou sayest. And immediately, while he yet spake, the cock crowed. And the Lord turned and looked upon Peter, and Peter remembered the word of the Lord, how he had said unto him, Before the cock crow, thou shalt deny me thrice. And Peter went out and wept bitterly." Isang pamilyar na istorya sa Biblia ang ating binasa. Ito yung panahon kung saan ang Panginoong Hesus ay hinuli ng mga sundalong Romano at dinala siya doon sa bahay ng mataas na pari. Si Apostol Pedro o si Peter ay sumunod pero nasa malayo lang. Ngayon, doon sa bahay ng high priest, merong isang malawak na lugar doon, tinawag nilang hall. May mga tao doon na nagsiga ng apoy para magpainit-init sila. Ang ginawa ni Apostol Pedro ay sumama siya doon sa mga tao, nakiupo siya sa mga tao na nagpainit doon sa apoy. Maya-maya, merong isang babae na nagsabi, Di ba kasama ka niya? Ang sabi ni Pedro, hindi ko kilala yan. Meron namang isang lalaki ang nagtanong uli at sinabi niya na, Di ba kasama ka niya? Ang sabi niya, hindi ko kasama yan. At nakalipas ang isang oras, ay merong isang tao na siniguro talaga niya na si Pedro ay kasama ng Panginoong Hesus sapagkat si Pedro ay Galilean. Ngunit si Hesus, sinabi niya na hindi niya kilala ang Panginoong Hesus. Maya-maya, tumigtilaok ang manok. Pagkatapos tumigtilaok ng manok, ang Panginoong Hesus ay lumingon at tumingin kay Apostol Pedro. At si Pedro, nung nakita niya nakatingin sa kanyang Panginoong Hesus, naalala niya yung sinabi ng Panginoong Hesus na bago tumitigtilaok ang manok, ay i-deny mo ako ng 3 beses. Ginawa ni Pedro, umalis siya, umiyak siya dahil sa nagawa niya ang kasalanan. Isang nakakalungkot na istorya ito sa buhay ni Apostol Pedro, kung saan matagal niyang kasama ang Panginoong Hesus. Nakita niya kung paano ang Panginoong Hesus kabuti. Nakita niya na maraming mga taong may sakit, pinagaling ng Panginoong Hesus. Yung mga taong walang makain that time, pinarami ng Panginoong Hesus ang pagkain at pinakain ang libo-libong mga tao. May mga tao na sinaniban ng masamang espiritu, pinalayas ng Panginoong Hesus ang masamang espiritu na sumanib sa tao. Nagtuturo ang Panginoong Hesus ng mga mabubuting bagay at ang lahat ng yan ay nakita ni Apostol Pedro. Ngunit, dumating si Apostol Pedro na ipinagkailan niya ang Panginoon. Ano kaya ang dahilan? Bakit dumating sa punto na si Apostol Pedro ay pinagkaila ang Panginoon? Mga kaibigan, maaring
hindi tayo katulad kay Apostol Pedro na harap-harapan niya, ipinagkaila at dininay ang Panginoon. Ngunit tayo naman, kahit hindi natin kasama ang Panginoon, may mga bagay tayong ginagawa sa ating mga sarili na hindi natin alam na dito sa mga bagay na ginagawa natin ay ipinagkaila rin natin ang Panginoon, katulad ng pagkaila ni Apostol Pedro sa Panginoong Hesus. Sagutin natin ang katanungan, how Peter denied the Lord Jesus Christ. Sa papanong paraan dininay ni Apostol Pedro ang Panginoong Hesus. Meron akong tatlong bagay na nakita dito sa Luke chapter 22 na dahilan kung bakit dumating sa punto si Apostol Pedro na didinay niya ang Panginoon. Una, how Peter denied the Lord Jesus Christ. Number 1, by self-confidence. Ipinagkaila niya ang Panginoon at dininay niya ang Panginoon sapagkat dumating sa buhay ni Apostol Pedro na nagkaroon siya ng self-confidence. Kung babasahin po natin ang Luke chapter 22, verse 33, umatras tayo ng konti. Kasi ang binasa natin ay 54 to 62. Pero bago nangyari ang bagay na yan, bumalik tayo sa verse 33. At ang sabi sa Luke chapter 22 verse 33, and he said unto him, Lord, I am ready to go with thee, both in prison and to death. And he said, I tell thee, Peter, the cock shall not crow this day, before that thou shalt thrice deny that thou knowest me. Dito, nung hindi pa hinuli ang Panginoong Hesus ng mga sundalong Romano, sinabi ni Apostol Pedro, Lord, willing akong samahan ka sa kulungan man, sa kamatayan. Masyadong tiwala sa sarili si Apostol Pedro na kaya niyang gawin ang mga bagay na yun. Sabi niya, Lord, sasamahan kita sa kulungan man o sa kamatayan. Ngunit ang Panginoong Hesus, dagling sinagot siya at sabi, Pedro, sa hindi pa tumitik-tilaok ang manok sa araw na to, ipagkakaila mo na ako o i-deny mo ako ng 3 bisis. Sinabi ng Panginoon kay Apostol Pedro. Isa sa mga bagay at dahilan kung bakit dumating sa punto na dininay ni Apostol Pedro ang Panginoong Hesus is because of self-confidence. Nagkaroon siya ng pagtitiwala sa kanyang sarili. Mga kaibigan, sa mundong ito ay lagi tayong tinuturuan na magtiwala sa sarili. Laging sinasabi ng mga tao, believe in yourself, believe in yourself. One time sa buhay ko, nung ako ay napunta sa isang pawn shop dahil mayroon akong isinanla, may nakita ako doon sa table nung babae na bantay sa pawn shop at nakasulat doon, believe in yourself and you can do the impossible. So nung binasa ko, tinanong ko yung babae, sabi ko, kanino yan? Sabi niya, sa akin yan, sir. Paborito ko kasi yung kasabihan na yan. Believe in yourself and you can do the impossible. Magtiwala ka sa sarili at magagawa mo ang mga bagay na imposible. Then tinanong ko siya, ang sabi ko sa kanya, did you believe in yourself? Nagtiwala ka ba sa sarili mo? Ang sabi niya, yes sir. Ngayon, kung ikaw ay may tiwala sa sarili mo, anong bagay na imposible ang kaya mong gawin? Hindi siya makasagot. Bakit? Tayo bilang tao, wala naman tayo kayang gawing imposible. Hindi natin kayang gumawa ng mga imposible na bagay. Pag ikaw ba ay maniniwala sa sarili mo at magtiwala sa sarili mo, kaya mong lumakad sa tubig. Di ba hindi? Pag ikaw ba, if you believe in yourself, kaya mo bang lumutang sa hangin? Di ba hindi? Hindi natin kayang gawin ang mga imposibleng bagay. Ang kayang gumawa lamang ng mga imposibleng bagay ay ang Panginoong Hesus. Kaya ang dapat, hindi believe in yourself and you can do the impossible.
It should be believe in God and you can do the impossible. Sapagkat pag Diyos ang pinag-uusapan, walang imposible sa Diyos. Lahat ng bagay kaya ng Diyos. Kaya ang Biblia ay nagtuturo sa atin na huwag tayong magtitiwala sa sarili, kundi sa Diyos tayo magtitiwala. Ang mga bagay na imposible ay magagawa natin kung meron tayong pagtitiwala sa Diyos, hindi pagtitiwala sa sarili. Kaya tayo, sa buhay natin, hindi maganda ang nangyayari because of our self-confidence. Hindi itinuturo ng Biblia na ang bawat tao dapat ay magkaroon ng pagtitiwala sa sarili o self-confidence. Ang tao dapat habang nabubuhay sa mundong ito, ang ating confidence dapat ay hindi sa sarili, kundi sa Diyos. Ang sabi nga ng Biblia sa Book of Jeremiah, chapter 17, verse 5, babasahin ko sa inyo. Ang sabi rito, "Thus saith the Lord, cursed be the man that trusted in man, and maketh flesh his arm, and whose heart departed from the Lord." Ang sabi ng Biblia, "Thus saith the Lord, cursed be the man that trusted in man." Sumpain ang tao na nagtitiwala sa tao. Di ba ang sarili natin tao? Hindi dapat tayo nagsisiwala o nagtitiwala sa ating sarili dahil tao tayo. At huwag rin tayong magtitiwala sa kapwa-tao natin. Ang sabi ng Biblia, "Cursed be the man that trusteth upon man." Pag ikaw ay magtitiwala sa sarili mo at magtitiwala ka sa kapwa mo, ang Biblia nagsasabi, susumpain ka ng Diyos. Bakit susumpain ng Diyos ang taong nagtitiwala sa sarili? Sapagkat ang sabi ng huling talata, sabi niya rito, "And whose heart departed from the Lord." Kapag ang tao ay nagtitiwala sa kanyang sarili o sa kapwa-tao, his heart will depart from the Lord. Ang puso niya ay lalayo sa Diyos. Kaya kung tayo ay magtitiwala sa ating mga sarili, ang mangyayari, yung puso natin lalayo sa Diyos. So pag tayo ay napalayo sa Diyos, mamumuhay tayo ng mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Then we start to deny the Lord. Katulad ni Pedro. Dumating sa punto ng buhay ni Pedro, naging mayabang siya. Akala niya kaya niya lahat ng bagay. Meron pa nga isang pagkakataon, nung ang Panginoong Hesus ay hinuli ng mga sundalong Romano. Anong ginawa ni Pedro? Kumuha siya ng espada. Dahil gusto niya ipagtanggol ang Panginoong Hesus. Tinaga niya yung isang sundalo, tinamaan yung tenga. Ang pangalan ng sundalong tinamaan ng tenga ay si Marcos. Anong sabi ng Panginoon? Pedro, ibalik mo yung espada sa sisidlan ng espada. Dahil ang taong nabubuhay sa espada, mamamatay sa espada. Pinulot niya yung tenga ni Marcos, ibinalik ng Panginoong Hesus yung tenga ni Marcos. Si Apostol Pedro, feeling niya, kaya niya ipagtanggol ang Panginoong Hesus. Nakalimutan niya yata na ang Panginoong Hesus mismo, kaya niya ipagtanggol ang kanyang sarili. Diyos siya eh. Kung ayaw ng Panginoon magpahuli sa mga sundalo, kaya niya magpalabas ng apoy galing sa langit at sunugin yung mga sundalong gustong humuli sa kanya. O kaya naman kaya niyang tumawag ng libo-libo o milyon-milyon na anghel upang proteksyonan siya. Si Pedro akala niya kaya niya ipagtanggol ang Panginoon. Why? Because of self-confidence. Kaya mahirap pag nagkaroon ng tiwala sa sarili. Dahil lalayo ang puso natin sa Diyos at darating ang panahon, i-deny natin ang Panginoon. Pag tayo ay nagkaroon ng confidence sa sarili, i-deny natin ang Panginoon. Marami mga halimbawa sa Bible ng mga taong nagtiwala sa sarili at dininay ang Panginoon. Katulad ni Samson. Alam naman natin ang buhay ni Samson. Si Samson yung isa sa mga hukom na pinili ng Diyos sa Book of Judges. Sabi ng Panginoon sa mga magulang ni Samson, itong batang ito dapat wag gawin to, wag putulan ng buhok, wag pagupitan, sapagkat pinili ko siya as Nazarite. Nung lumaki si Samson, mahaba yung buhok niya kasi bawal sa kanya ang putulan, kaya isa siyang Nazarite, pinili siya ng Diyos.
At alam naman natin kung gaano kalakas si Samson. Kaya niyang patayin ang leon, kaya niyang talunin ang mga sundalo gamit lang yung panga ng bungo ng baka. Marami siyang bagay na nagagawa dahil malakas si Samson. Ngunit habang si Samson ay nakita yung kanyang kalakasan, dumating sa punto sa kanyang buhay na bumilib siya sa kanyang sarili. Dumating sa punto na nagkaroon siya ng tiwala sa kanyang sarili. Anong patunay na si Samson ay dumating sa punto nagtiwala sa sarili? Sapagkat dumating sa punto ng buhay niya na hindi na siya sumusunod sa kalooban ng Diyos. Isa sa mga bagay na hindi at ipinag-uutos sa kanya ng Panginoon, ibawal sa kanya ang makipagrelasyon sa mga hindi niya kalahi. Pero anong ginawa ni Samson? Nakipagrelasyon siya sa iba't ibang babae na galing sa ibang bansa o hindi niya kalahi, galing sa ibang lahi. Hanggang sa dumating ang panahon na naparelasyon siya kay Delilah, at si Delilah ay ginamit ng kaaway para malaman kung ano ang source ng lakas ni Samson. Ang source ng lakas ni Samson, mga kaibigan, ay ang Panginoon. Ngunit, nung pinutulan siya ng buhok, nawalan siya ng lakas dahil hindi niya nasunod ang utos ng Diyos na bawal siyang magpagupit ng buhok. Dahil nagupitan ang kanyang buhok, hindi siya nag-ingat at nagupit ang kanyang buhok, binawi ng Diyos yung kanyang lakas. Nagtiwala sa sarili, nakalimot sa Diyos. Nawalan siya ng lakas dahil hindi na siya sumunod sa kalooban ng Diyos. Nabulag si Samson, nakulong si Samson hanggang sa dumating sa panahon na ang dating taong sikat ginawa ng katatawanan ng mga tao. At nung nandoon siya sa isang lugar, ginawa siyang katatawanan, hiningi niya sa Diyos na bigyan siya ng lakas para makaganti. Tinumba niya yung 2 poste, bumagsak yung kanyang lugar na kinalalagyan. Patay ang mga taong nandoon, pero patay rin si Samson. Bakit nangyari ito sa buhay ni Samson? Because of self-confidence. Hindi lang si Samson, alam rin natin ang buhay ni Solomon. Si Haring Solomon ay yung hari na sumunod, anak ni David, pagkatapos ni David sa kanyang pagiging hari. Nung namatay na si David, ang pumalit kay David si Solomon. At si Solomon, nung siya ay naging hari, siya ang naging pinaka-wise na hari. Hindi lang wise, kundi mayaman at pinakamayaman na hari. Na ang mga tao noon, galing sa iba't ibang bansa, ay pumunta kay Solomon para makita lang at marinig ang kanyang wisdom at makita ang kanyang kaharian. Nung simula, okay pa si Solomon. Pero nang huling bahagi ng buhay ni Solomon, si Solomon ay nagkaroon na ng confidence sa sarili. Wise siya, matalino siya, at napakayaman niya. Dumating sa punto na nagkaroon siya ng self-confidence. Nung nagkaroon siya ng self-confidence, nakalimot siya sa Diyos. Ang ginawa niya, nag-asawa siya ng 700 na mga babae, mga princess, mga queen na galing sa ibang lahi. Hindi lang siya nag-asawa ng 700, mayroon pa siyang kinakasamang 300, 1,000 lahat. Sabi nga ng iba, nung marinig nila na ganun pala karami ang asawa ni Solomon, napapasana all sila. Pero yon ang dahilan ng pagbagsak ni Solomon. Bakit siya dumating sa punto na nag-asawa ng 1,000, isang 700 na asawa at mayroon pang 300 na kinakasama, at bumagsak si Solomon? Nagsimula ito sa self-confidence. Ang sabi ng Biblia, sumpain ang taong nagtitiwala sa tao. Sumpain ang taong nagtitiwala sa sarili. At tingnan mo, sinumpa si Samson. Tingnan nyo, sinumpa si Solomon na wala sa kanyang kaharian. Kaya mga kaibigan, tayo ay hindi tinuturuan
ng Panginoon o ng salita ng Diyos na magkaroon ng self-confidence. Tinuturuan tayo na sa Diyos dapat tayo magkakaroon ng confidence. Yun ang una na sagot sa katanungan. How Peter denied the Lord Jesus Christ? First, by self-confidence. Nagkaroon siya ng tiwala sa sarili. Ang pangalawa na kasagutan, how Peter denied the Lord Jesus Christ, ay makikita natin sa verse 54, sa binasa natin sa Luke chapter 22. Ang sabi rito, and took he him, and led him, and brought him into the priest's house, and Peter followed afar off. Sabi ng Biblia, pagkatapos nilang hulihin ang Panginoong Hesus, dinala siya doon sa bahay ng mataas na pari, at si Pedro ay sumunod pero malayo. Ang pangalawang kasagutan kung bakit dininay ni Pedro ang Panginoong Hesus. First, by self-confidence. Ang pangalawa, he followed afar off. Sumunod si Pedro pero malayo. Self-confidence and he followed afar off. Sumunod ang Panginoong Hesus, sumunod si Pedro sa Panginoong Hesus pero malayo. Pag binabasa natin ang Biblia, mga kaibigan, ang Biblia ay nagtuturo na sa ating pagsunod sa Diyos, dapat hindi tayo sa malayo. Dapat kasama natin ang Panginoon o kaya nakadikit tayo sa Panginoon. Kung babasahin ko sa inyo, ang John chapter 15, verse 5, ang sabi rito, I am the vine, and ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me ye can do nothing. Ang sabi niya rito, ako ang puno, kayo ang sanga. Siya na manatili sa akin, ako naman manatili sa kanya, ay mamumunga ng marami, sapagkat kung wala ako, ay wala kayong magagawa. Ang Biblia nagsasabi na ang relasyon dapat ng tao sa Diyos ay parang ang Diyos ay puno, ang tao ay sanga. Magkadikit, kasi kung ang sanga ay hiwalay sa puno, walang kwenta ang sanga. Kaya ang sabi ng Panginoon, for without me, you can do nothing. Kung ang sanga ay hiwalay sa Panginoon, walang kwenta ang sanga, mamamatay yung sanga. Hindi yun mamumunga. Ang sabi ng Panginoon, dapat tayo ay nakadikit sa Panginoon. Yun ang pagsunod sa Diyos. Dapat kasama ang Diyos, kadikit ang Diyos. Dapat ang tao ay manguyapit sa Diyos. Yun ang tamang pagsunod sa Panginoon. Si Pedro hindi. Sumunod siya pero malayo. Yun ang isa sa dahilan kung bakit dumating sa punto na ipinagkaila ni Apostol Pedro ang Panginoong Hesus sapagkat sa kanyang pagsunod malayo siya. Bakit malayo? Ayaw niyang ma-identify sa Panginoon. Marami sa atin ang nais sumunod sa Diyos. Pero marami sa atin, una, nahihiyang mag-pray. Nahihiya tayong manalangin. Yung iba nga sa atin, hindi marunong manalangin. At kung marunong mang manalangin, kunwari, nandun tayo sa restaurant, nahihiya tayong makita ng mga tao na manalangin. Ikinahihiya natin yung pananalangin. Pero ibang bagay na hindi tama, hindi tayo nahihiya. Pero ang mga bagay na para sa Diyos, ikinahihiya natin. Yun ang isa sa mga halimbawa ng mga taong naisumunod sa Diyos. Pero malayo. May mga tao, Kristiyano, nahihiya na makitang magbasa ng Biblia. Pero sinasabing Kristiyano sila. Nahihiyang magbitbit ng Biblia. Bakit? Nahihiya sila na malaman silang Kristiyano. Ito ang mga tao na katulad ni Pedro. Sumusunod, pero malayo. Nung ako ay nag-aaral noon sa aming paaralan, privilege ako na nakapag-aral ako ng isang school. At doon sa school namin, ang in-offer nila na kurso ay 3-year course lang, yung 3 taon lang na kurso. Puro technical course. At dahil mataas ang standard
ng exam. Dahil ang exam namin noon, out of 100, kailangan makakuha ka ng 8 o 70 na check o correct. Pag umabot ka ng 70, pasok ka sa school. At nung mga panahon na yon, mga scholar kami. At dahil doon, kukunti lang ang populasyon ng eskwelahan. Halos lahat ng estudyante doon magkakakilala. Nagkataon lamang na nung nandoon ako sa college, hindi pa ako Kristiyano noon. Ang simbahan ko kasi sa ngayon ay Bible Baptist. Nung panahon na yon, hindi pa ako Bible Baptist. So, nakikita ko doon at meron ako mga ka-schoolmates doon sa school ng mga Bible Baptist. Nagpakilala sila mga Bible Baptist, sila yung mga nagdadala ng Bible doon, nagsishare sila kapag wala silang ginagawa. Nakikita ko silang nagpa-Bible study sa mga rooms, sa mga ilalim ng puno, nagsisharing sila. Hanggang sa dumating sa punto na nung ako ay third year college na, nashare nila ako ng salita ng Diyos. Nung nashare nila ako, nakita ako na dapat magbigay ako ng panahon sa Panginoon. Dumating sa punto na naging kasama nila ako sa simbahan at naging Bible Baptist ako. Nung naging membro na ako ng simbahan, may mga panahon na yung mga churches noon may mga fellowship. Ngayon, nung umatin ako ng mga fellowship ng mga churches na kapareho namin ng pananampalataya, may nakita akong isang tao roon na lagi ko nakikita sa school. Pero, hindi siya nagpapakilala. Nung nandoon kami sa school, hindi siya nagpapakilala na Bible Baptist siya. Nakapareho ko, hindi. Kahit nga pag nagpe-fellowship kami, ayaw niya akong i-approach. Dapat nga, lalapitan niya ako, sasabihin, "Oy, Baptist ka rin pala." Pero hindi niya ako ina-approach. Hindi siya nagpapaalam na isa siyang Baptist katulad ko. Ang nakita kong dahilan kung bakit hindi niya pinapaalam na siya ay kapareho kong mananampalataya sapagkat marami siyang ginagawa na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi niya magawa yon kung sasabihin niya na Kristiyano siya. Kung sasabihin niya na magkapareho kami ng pananampalataya, hindi niya magagawa yon doon kasi sasabihin siya ng mga classmate niya, "Ba't ginagawa mo yan? Di ba Baptist ka?" Nais niyang sumunod sa Panginoon, pero hindi siya nagpakilala na Kristiyano siya kasi nahihiya siya. Ito ang isa sa best example ng mga Kristiyano na katulad ni Apostol Pedro na sumusunod sa Diyos pero malayo. Malayong malaman na kilala niya si Jesus. Malayo siya dahil natatakot siyang malaman na kilala siya ni Jesus. Ikinahihiya niya ang Panginoon. Maraming mga tao ganon. Hindi nagpipray, nahiyang magpray, hindi nagbabasa ng Bible, paminsan-minsan lang magsisimba kapag nakaalala lang, hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos, may panahon naman sumusunod. Ito yung mga tao na katulad ni Apostol Pedro. Sumunod nga sa Diyos, pero malayo. Ang pagsunod sa Diyos, hindi dapat malayo. Katulad ni King Hezekiah, kung babasahin nyo yung Book of 2 Kings, mabasa nyo roon ang pangalan ni King Hezekiah. Ang sabi ng Biblia, walang naunang hari kay King Hezekiah, sumunod na hari kang King Hezekiah, nakapareho niya. Bakit? Dahil ang sabi ng Biblia, because Hezekiah cleaved unto the Lord. Dumikit siya sa Panginoon. Kaya walang hari na kahalintulad ni King Hezekiah because he cleaved unto the Lord. Alam rin naman natin ang kwento ng buhay ni Joseph, yung isa sa mga anak ni Jacob. Si Joseph, ang kanyang mga kapatid gusto siyang patayin. Dumating sa punto na ibininta siya doon sa mga Ismailite. Tapos ibininta naman siya ng mga Ismailite doon sa Egypt. Nabili siya ni Potiphar. At ang sabi ng Biblia, nung nandoon siya kay Potiphar, binless ng Panginoon ang pamamahay ni Potiphar. Bakit? Because the Lord is with him.
Tinim siya, tinukso siya ng asawa ni Potiphar. Ni-rape siya ng asawa ni Potiphar, tumakbo si Joseph. Instead na tumakbo siya para iwasan yung asawa ni Potiphar, pinagbintangan siyang rapist, nakulong siya. Bakit kaya ni Joseph na iwasan ang asawa ni Potiphar na tumutukso sa kanya? Because the Lord is with him. Kadikit niya ang Panginoon. Kung tayo yung tinukso ng asawa ni Potiphar, tatakbo ka ba? Katulad ni Joseph, hindi ka tatakbo kung hindi mo kasama ang Panginoon. Si Joseph, kaya niyang takbuhan kahit na maganda yung asawa ni Potiphar, makinis yung asawa ni Potiphar, tumakbo si Joseph, hindi niya pinatulan. Bakit? Because the Lord is with him. Kasama niya ang Panginoon. At dumating sa punto na naging gobernador siya ng Ehipto. At siya ang naging dahilan. Kaya nung tumama ang matinding tagutom nung panahon na yon, ang Ehipto ay hindi nagutom at ang mga galing sa ibang bansa pumunta sa Ehipto para bumili ng pagkain dahil kay Joseph. Why? Because the Lord is with him. So sa kanyang pagsunod sa Panginoon, kadikit niya Panginoon, hindi siya malayo. If you want to follow God, be sure na kadikit mo ang Panginoon. Don't follow God afar off. Because if you follow God afar off, like Peter, you will deny the Lord Jesus Christ. Yun po ang pangalawa na dahilan na nakita ko kung bakit dumating sa punto na dideny ni Pedro ang Panginoong Jesus. Because he followed afar off. Ang pangatlo at huling dahilan na nakita ko kung bakit dumating sa punto na dininay ni Apostol Pedro ang Panginoong Jesus ay mababasa natin sa verse 55 ng Luke chapter 22. Ang sabi rito sa verse 55, "And when they had kindled a fire in the midst of the hall, and were set down together, Peter sat down among them." Sabi ng Bible, yung mga tao doon sa hall, nagsiga sila ng apoy, tapos umupo sila doon para magpainit sa apoy, nakiupo rin si Pedro sa kanila. Ang huling dahilan why Peter denied the Lord Jesus Christ, he denied the Lord Jesus Christ because of self-confidence. Pangalawa, by following afar off. At yung pangatlo at huli, by hanging out with the wrong people. Dininay niya ang Panginoon sa buhay niya kasi nakisama siya sa maling mga tao. Kung hindi naman siya sumama doon, tatanungin ba siya? Sino naman ang magkaroon ng chance na tanungin siya? Nakasama o akusahan siya, nakasama siya ni Jesus. Kung wala siya roon, sumama siya roon. Kaya, ang mga tao sa palibot niya nagkaroon ng chance para tanungin siya. At dahil sa kanyang takot, dininay niya ang Panginoon. Apostle Peter denied the Lord Jesus Christ because he hung out with the wrong people. Tinuturuan tayo ng Panginoon at ng Biblia na dapat pinipili natin ang mga taong sinasamahan natin. Bakit kailangan natin piliin? Sapagkat kung sino at anong klaseng mga tao ang sasamahan mo, maging katulad kanila. Pag ikaw ay sumama sa mga maling tao o masasamang tao, isang araw maging masama ka. Pag ikaw ay sumama sa mga mabubuting tao, isang araw maging kasimputi ka nila. Maring sasabihin mo, hindi pastor, kahit sasama ako sa mga taong masasama, mga taong may bisyo, hindi ako magkakabisyo. Hindi ako magiging masama katulad nila. Hindi yung totoo. Kung akala mo na yung mga taong masasama na sinasamahan mo ay kaya mong impluwensyahan para maging mabuting tao, hindi yan totoo. Ikaw ang iimpluwensyahan nila para mapasama. Parang basket lang yan ng kamatis, no? Kunwari merong isang basket na kamatis. Tapos yung basket ng kamatis, punong-puno ng sirang kamatis. Tapos sa halo ka, no? Merong isang kamatis na hindi sira, ihalo mo. Anong mangyari? Yung bang sirang kamatis, mawala ang pagkasira? O yung inihalo mong hindi sira ang masira? Di ba yung inihalo mong hindi sira ang masira? Dahil
sira ang sinamahan, masira rin yung hindi sira. Ganon din tayo. Pag sumama ka, gaano ka man kabuti, pag sumama ka sa maling mga tao, mapasama ang buhay mo. Kaya nga ang Biblia, sinasabi sa Book of Psalms, chapter 1, verse 1, Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. Anong sabi ng Panginoon? Mapalad ang tao na hindi lumakad kasama ang mga hindi makadiyos o tumayo sa daan ng mga makasalanan o umupo sa upuan ng mga scornful. Sino tong ungodly? Sinner is scornful. Masasama. Ang sabi ng Panginoong Hesus, mapalad ka o pagpapalain ka kung hindi mo sila sasamahan. Blessed is the man that walketh not in the counsel of ungodly. Sinner is scornful. Itong tatlong to, masasama to eh. Sabi ng Panginoon, huwag mo silang samahan. Blessed ka na pagkatao. Pag sinamahan mo sila, hindi ka blessed. Dahil maging katulad kanila. Magiging scornful ka, magiging sinner ka, at magiging ungodly ka. Ang Biblia nga, mga kaibigan, ay sinasabi sa 2 Corinthians chapter 6, verse 14. Ito yung paalala ng Biblia sa atin. Sabi sa 2 Corinthians chapter 6, verse 14, Be not unequally yoked together with unbelievers, for what fellowship hath righteousness with unrighteousness, and what communion had light with darkness? Ang sabi ng Biblia, huwag kang makisama sa mga hindi mananampalataya. Kay ano ba ang pagsasamahan ng isang matuwid sa hindi matuwid, sa liwanag at kadiliman? Diba? Ang sabi ng Panginoon dito, huwag be unequally with unbelievers, huwag kang makisama sa mga hindi mananampalataya. Dahil hindi pwede magsasama ang mabuti at masama, ang liwanag at kadiliman. Hindi pwede pagsamahin ang liwanag at kadiliman. Ganun din dapat yun. Pag sumama ka sa kanila, mapasama ka. Si Apostol Pedro, sumama siya sa maling mga tao. Napasama siya, dininay niya ang Panginoon ng 3 beses. Isa sa mga best example pa niya sa Biblia, yung prodigal son. Di ba alam naman natin yung kwento ng prodigal son? Ang prodigal son, dalawa silang magkapatid, meron silang tatay na mabait. Kasama nila yung mababait nilang mga katulong sa mga servants nila. Maayos ang buhay niya, pero dumating sa punto na gusto niyang humiwalay sa magulang niya, kapatid niya, at yung mga servant ng tatay niya. Ang ginawa niya, hiningi niya yung kanyang mana. Nung mahingi niya yung kanyang mana, mabait naman yung tatay, binigay sa kanya, umalis siya at pumunta siya sa malayong lugar. At doon sa malayong lugar, sumama siya sa mga masasamang tao. At doon, namuhay siya ng masama. Sugal, inom, babae, drugs, lahat ng kalukuhan ginawa niya. Sa sanlibutan ito, ang mga tao na masasama, sasamahan ka lang kapag meron kang pera. Pero pag wala ka ng pera, mawawala na rin sila. Kaya nung dumating ang panahon na ubos na ang kanyang pera, tapos nagkaroon ng tagutom, nakita na lang niya ang kanyang sarili nandoon sa kulungan ng baboy, nagpapakain ng baboy, at ang pagkain ng baboy ang kanyang kinakain. Asa na yung kanyang mga barkada? Nakasama niyang uminom, kasama niya nagbibisyo. Wala na yung kanyang mga barkada. Sabi nga ng isang kasabihan pag ikaw ay nagbibisyo, umiinom, naninigarilyo, nagsusugal, sino ang masaya? Ikaw lang. Pero pag nagkakasakit ka, buong pamilya mo mamumroblema. Pag gumawa ka ng kalukuhan, ikaw lang ang masaya. Pero pag nagkasakit ka na, buong pamilya mo magkakaproblema. Lagi nating isipin yan. Yun ang nangyari sa prodigal son. He go with the wrong people, napasama ang buhay niya, naubos yung pera niya. At habang nandoon na siya sa kulungan ng mga baboy, naalala niya yung tatay niya.
Sabi niya, nagkasala ako sa tatay ko at sa langit. Babalik ako roon. Inisip niya siguro, mga apply na lang siya nakatulong ng tatay niya kasi masarap ang pagkain ng mga katulong ng tatay niya. Umuwi siya. Pag uwi niya, ang tatay niya, mabuting tao, ay tinanggap siya. Napasama uli siya sa mabubuting tao. Gumanda uli ang kanyang buhay. Kita niyo, sumama siya sa maling mga tao, nasira ang buhay niya. Sumama siya sa mabubuting tao, napabuti ang buhay niya. Gayon dapat tayo. Pinipili dapat natin ang mga taong sinasamahan natin. Sapagkat kung tayo ay sasama sa maling mga tao, katulad ni Apostol Pedro, i-deny rin natin ang Panginoon. Yun po ang tatlong bagay na nakita ko po sa salita ng Diyos na naging dahilan kung bakit dumating sa punto na dininay ni Apostol Pedro ang Panginoon. How Apostle Peter denied the Lord Jesus Christ? First, by self-confidence. Pangalawa, he follow afar off. At ang pangatlo, he hung out with the wrong people. Maraming salamat mga kaibigan at God bless po sa inyong lahat.